Hello guys, good morning, no? So today is Sunday, November 16, 2025. So guys, eto at actually hindi kami nakapagsimba sa ngayon at medyo nabisi at may ginawa. Ngayon guys, dapat kahapon magbibigay ako ng short vlog kasi nga ayun nga meron na namang nag request sa akin about dito sa pagsasalita ni Saldico. Medyo ugong-ugong na naman yung mga salita na siya ay may part 1 at saka part 2, no? Ngayon guys, at hindi ko nagawa yung pag-short vlog kahapon. Gawa nga ng medyo na busy. So ngayon, eto at magbibigay lang ako ng short information, no? Short information guys about dun sa request ng ating followers, no? So anyway, maraming salamat sa pagbibigay mo ng topic na pwede nating i-discuss, no? So anyway, regarding dun sa sinasabi natin yung sa pagbibigay o pagpapahayag ni Saldico doon sa media, actually guys, kung mapapansin nyo, no, marami nang lumalabas na nasasangkot, no? So hindi natin alam kung yung mga sinasabi niya ay pawang mga katotohanan lamang, no? O walang tinatawag na likha, no? O katang-isip na ibinibigay. So ayun, kung mapapansin nyo sa mga social media, no, kumakalat yung mga binigay niya na pahayag, no, na lumalabas lang sa kanyang salaysay is siya ay nautusan. Guys, actually nautusan, no? Nautusan. Pero guys, lagi niyong tandaan, no? Siyempre, siya rin ay involved. Malaking involved din siya, no? Hindi lang sa sinasabi niya may tinuturo siya iba pang tao na nasasangkot diyan sa mga tinatawag na government projects o yung mga ghost project. Ito ay guys talagang hindi pipitsugi ng ikinakanta niya, no? Kumbaga may pangalan sa lipunan na kung saan hindi natin alam kung gaano ba katotohanan yung mga pinagsasabi niya. Kaya nga guys, minsan kung ito man ay maging totoo man na ganoon, parang batid natin lahat ng mamamayang Pilipino sa ngayon ay talagang naguguluhan, no? Naguguluhan. Kumbaga hindi nila alam kung sino talaga ang totoo at kung sino yung hindi. Kaya nga minsan napag-iisip tayo na eto sana masolusyonan tong problema. Binabati ko sa mga ganitong problema, yung ghost project na kung saan grabe at ang laki ng kinukuha sa bawat Pilipino, especially dyan sa mga tax niyan, no? Actually, kung mapapansin nyo guys, siguro hindi lang ako, kayo, sila o tayong lahat meron tayong pakikialam. Kumbaga kailangan din natin, kasi guys, tayo ay nagtatrabaho. Sa ating pagtatrabaho guys, mapapansin mo, no, kahit na anong gawin mong effort, mag-extend ka ng oras, o sabihin na lang natin guys na mag-overtime ka, gusto mong humabol at gumanda at medyo maganda yung kikitain mo. Pero guys, pag nakita mo yung payslip mo, grabe, baksak dalawang balikat mo. Yung sweldo mo guys, 1/4 ng sweldo mo ay napapasok o kinakaltasan ka ng tax ng gobyerno. Ngayon, yung tanong na yan, kanino napupunta yan, no? Sa isang tao pa lang yun, ha? Ilang tao rito sa buong Pilipinas guys? Akalain nyo, bigyan ka o kuhanan ka ng tax, tapos ang gagawin lang ipagkakasino lang ng mga ilang tao, pagpaparty-partihan lang, lahat ng layaw sa buhay ginagawa nila. Pero tayo, grabe, lahat, pati pagkain mo, kumain ka sa labas sa restaurant, may tax.
may mga bat kung tawagin, no? So antitindi. Kaya nga minsan mapapailing-iling ka na lang eh. Kaya nga yung sinasabi ng followers natin, ano ba, sabi niya, The Legend Boy, explain mo nga ano ba ang totoo, ano bang masasabi mo sa pahayag ni Saldico? Ito ba ay maniniwala ba ang taong bayan na siniswitch niya yung focus sa kanya, pinupunta sa iba? Kaya eto guys, masasabi ko lang sa inyo, no, ang mga mamamayan tao na nakapalibot, mga matatalino yan, alam nila ang tamang direksyon, alam nila kung sila ay pinaiikot-ikot ng gobyerno. Okay? Kasi sa mga pahayag na yan, siyempre ikaw yung nasasangkot, meaning ikaw yung involved. Gagawa ka ng pangalan o salita na para malinis mo rin ng konti yung sarili mo. Marami kang ituturo na hindi ka lang naman. So ayun yung guys, maraming sitwasyon na ganun nangyayari. Kaya mapapansin mo, sabi nga nila eh, pag nangyari yon, may mga iilan na pwedeng ituro, no? Yung mga tinuturo na yan guys, dapat sana naman, no, hindi naman kasangkot. Kasi kung magkatotoo man yung kinakanta at tinuturo na yan guys, parang feeling natin ay iniikot-ikot lang tayo ng gobyerno. Kumbaga binabatikos yung mga taong nagkakasala, pero ang problem nun guys, yung nagbabatikos ay yung pala may kasalanan din pala. Ayun ang mabigat doon. So sana, wag naman sana, no? So itong mga salita na to, siyempre of course, ito ay i-check pa. Titignan pa kung gaano ba katotoo. Kasi sabi nga natin, simple lang naman yan eh. Kapag ang taong nagigipit sa patalim kumakapit, ayun lang yun. Siyempre nagigipit ka. Para nang sa ganun ay ma-switch yung attention ng taong bayan sa'yo. Gagawa ka ng paraan para ibunyag mo, no? O maglika ka, hindi naman sasabihin natin lika, no? Magsabi ka ng mga iilang personality na kilala sa gobyerno na kung saan para isipin ng taong bayan na aba, marami pala to. Okay? So anyway, kung mapapansin nyo, kung mapapanood nyo na ang daming maleta, no? Maleta mismo. Guys, ngayon, may mga sinasabi dyan na yung laman pala ng maleta guys, ito ay mga talagang pera. Hindi natin alam, ito bang pera na to galing ba sa ating mga mamamayang Pilipino, yung mga tax na kinukuha sa atin, no? Kasi imagine, akalain mo, maglagay ka sa maleta, no? Tapos may mga sinasabing 100 billion nire-request, akalain mo yan. Billion yan, ha? Billion, hindi milyon, ha? Billion, 100 billion. So ibig sabihin, grabe ang pera. Hindi mo alam kung saan nanggagaling eh. Billion ang pinag-uusapan, na request nga, ipasok mo yan. Ayun yung kailangan, utos ng kataas-taasan. So imagine, ganun. Tapos mapapansin mo guys, marami nang na-mention ng mga tao na kung saan may mga sinasabi na iwanan nyo na lang lahat, wag lang to, parang ganun. May mga ganung instruction eh, na ginagawa. Kumbaga, ang lumalabas tuloy, eto si Saldico ay siya lang daw ay tumutupad o sumusunod sa utos. Imagine, tumutupad, sumusunod sa utos. So ibig sabihin, parang gusto niya sabihin na malinis din siya. Wala siyang ginawa, no? Kaya guys, napakahirap talaga, no? Kaya doon sa mga mamamayan natin, mga tao na nanonood ng mga social media, so yung mga sa tinitelevise, no, sa mga news. So alam ko na guys, matatalino kayong lahat. May kanya-kanya tayong tinatawag na idea o may kanya-kanya tayong paniniwala sa ating sarili. Kung ito ba'y kailangan natin bigyan ng pansin, kailangan ba nating i-consider yung mga sinasabing ganun. Kaya
ingat-ingat lang, no? Sabi nga nila minsan yung mga nasasangkot, pag nagsalita yan, magiging henyo yan. Ngayon, pag naging henyo yan, kalaun-launan, mapapansin mo, parang wala silang kamuang-muang sa nangyayari. Ayun ang bigat doon. Walang kamuang-muang, pero saan ka? Sang katutak ang yaman, sang katutak ang asset. Akalain mo yan. Kaya nga, siguro, ito na yung time para sa ating lahat na sadya talaga tayong maging concern at sa pagpili ng totoong leader o tamang leader na kung saan magiging katuwang sa pagbangon ng ekonomiya ng bansa, no? Hindi lang tayo, katulad ng binanggit ko guys, kung mapapansin nyo, may mga ilang kasi, siyempre, hindi rin natin alam na dala rin talaga ng kahirapan, no? Mahirap talaga, lalo na tayo, wala naman tayong pinagkukunang yaman iba. Kumbaga, kumakayod lang tayo. Pag hindi tayo kumayod, hindi tayo kakain. Kaya minsan mapapansin mo yung mga ilan, pikit mata, bumuboto yan. Binoboto nila yung tao, pikit mata. Basta mabigyan lang sila ng 500, 1,000, okay na yon. Pero at the end of the day, eto ang problema. Eto na ngayon. Eto na yung nangyayari. Mapapansin mo sa mga kalokohan na nangyayari, no, sa ating bansa. Ayan ay mga ghost project. Ilang daang libo ang ating mga mamamayan na nagbubuwis ng buhay. Actually, yung mga bagyong Tino, no? O tinatawag natin bagyong Juan. So, guys, habang rumarasagasa yung mga bagyo na yan, guys, maraming buhay ang nawawala. Kawawa yung mga iba na nasalanta ng bagyo, yung mga ari-arian na wala. Okay lang siguro, kaso ang problema, guys, pati buhay, no? Buhay, kahit paslit na bata, no? Nawawalan, no? Kumbaga, talagang dahil nga sa sakuna na nangyayari. Kasi kung ganito, kung naging honest o naging tapat lang yung mga naninilbihan sa atin, guys, siguro maminimize yung mga ganitong bagay Kasi ang nangyayari, guys, eto sinasabi ko, lagi lang nakatutok sa kita. Kaya nga, yung sinasabi natin, sabi ng followers natin, maniniwala ka ba kasi gulong-gulo na raw sila. Actually, kung ako tatanungin nyo, gulong-gulo rin ako. Habang pinapanood ko yung tinatawag na talumpati niya, o yung short video na binibigay niya, guys, actually, kung mapapansin nyo, no, parang pumayat siya Pumayat siya doon sa video niya. Siguro, affected siya sa nangyayari. Naapektuhan siya dahil nga, siguro, tinatamaan pa siya ng konsensya. Ayun siya, sabi natin, may konsensya pang natitira. Pero guys, ang hirap. Ang hirap gawin natin to na i-shift natin yung atensyon ng mamamayang Pilipino doon sa mga taong tinuturo. Kasi ang nangyayari, sinishift natin para nang sa ganun malinis tayo sa gagawin natin. Pero hindi Hindi pa rin Hindi pa rin ako mismo sa sarili ko, hindi ako kumbinsido Yung pinapakita lang maleta na yan, grabe. Alam nyo ba guys, yung mga maleta na limpak na salapi, guys, ang katumbas niyan guys, libu-libong buhay ng mamamayang Pilipino. Bakit kamo? Kung yung sa maleta na yan o yung pera sa loob ng maleta ay nauwi sa magandang project o sa legal na project guys, siguro yung mga mamamayang Pilipino natin kahit anong hampas ng tinatawag na kalamidad sa ating bansa, no? Yung mga bagyong dumaan na yan guys, siguro mamiminimize yung mga iilan na nagbubuwis ng buhay, lalo na yung walang kamuang-muang sa mundo. Kaya nga, habang tinitignan ko yung maleta, grabe, binibilang ko, hindi ko mabilang, sa sobrang dami. Pero yung katumbas ng buhay na nasawi, sobra-sobra pa sa dami ng nasa loob ng maleta.
Kaya ito lang masasabi ko. Sa ngayon, pumili tayo ng tama. Parang hindi natin alam kung sino ba ang totoo, sino ba ang hindi, o sino ba yung nagpapanggap. Ang hirap. Kaya nga, minsan, mag-iisip ka na lang eh. Iisipin mo na, minsan yung kaharap mo, lalo na magaling magsalita, no? May mga ilan eh, mahuhusay magsalita. Pero ang tanong, ito ba ay may mga kabuluhan, o ito ba yung mga tinatawag na katotohanan? Kasi madaling mapasakay yung bawat isa, lalo na yung nagsasalita ay punong-puno ng henyo o kahenyuhan, no? Na tinatawag. Kaya nga sabi nga natin, matakot tayo sa mga balik o yung karma na tinatawag. Kasi kahit na anong yaman mo, sabihin pa natin doble-doble o triplet ang asset mo, definitely isa lang naman patutunguhan natin eh. Pag nawala tayo sa mundo, hindi mo na masasama yan. Hindi mo pwedeng sabihin dyan, ako mayaman ako, bigyan niyo ako ng place o lugar kung saan maging VIP ako. Wala nang VIP sa taas. Pag nawala tayo, wala nang VIP. So ayan guys, sabi nga natin, hanggat buhay pa tayo, lumaban tayo ng parehas. Ibigay natin ng tama kung ano yung naayon. Hindi tayo gagawa ng mga bagay na kung saan aapakan natin mga mamamayang Pilipino na tayo lang ay umangat, tumaas, no? Kasi akalain mo, nagkaroon ka ng mga asset o yumaman ka sa hindi mo pinagpaguran. Napaka ano niyan, no? Kumbaga, kung ipagmamalaki mo yung bagay na hindi mo pinagpaguran, parang nakakahiya, no? Mahiya naman tayo sa sarili natin. Magiging proud tayo kahit na anumang asset mo o maliit na asset, pero galing sa pawis mo, no? Pagtsatsaga mo, ang sarap. Ang sarap ipamahayag, ang sarap i-share sa kanila na nagawa mo tong bagay na ganito dahil sa pagsisikap. Pero guys, yung nagawa mo yung bagay na yun, nagkaroon ka ng asset dahil lang sa ginawa mo o kinukulembat natin yung mga pera ng mga mamamayan at pinapakita natin yung mga asset natin guys, nakakahiya yun, nakakahiya. Parang isipin mo o sasabihin ng tao, saan ba nagmula yung asset mo? Sa amin din naman mga mamamayang Pilipino. Kung hindi kayo nangurakot, kung hindi kayo gumawa ng hindi maganda, definitely dapat maging napakaganda ng Pilipinas. Yung mga baha-baha na yan, dapat naiiwasan yan. Eh ngayon, ang mga mamamayang Pilipino ay natatakot kapag may darating na mga kalamidad, lalo na itong bagyo. Iniisip nila, minsan nagpapanik buying eh. Iniisip nila yung baha kasi nangyayari. Ibig sabihin, normal na nangyayari ngayon. Kasi yung mga nilalagay na mga diki dyan, ay puro substandard. May mga ilan wala raw bakal. O meron man, pili lang sa kamay, sa daliri mo. So ang hirap. Ang hirap. Ngayon, pag bumaksak yung tinatawag na project nila, iimbestigahan, eto lang pala. Ang problema, bakit nakalusot to? Bakit naaprubahan, di ba? So ibig sabihin, talagang umiikot-ikot lang guys. Kaya anyway, ingat lang talaga, yung lamang sabi ko sa inyo, ingat lang talaga sa pagpili ng tao na iluluklok natin kung sino na talagang makatao, no? Ang prinsipyo ay tumulong, maging mapayapa yung ano natin, no? Lugar natin, itong bansa natin. So anyway guys, minsan pasensya na, talagang naandun yung with feelings na sasabi ko, no? Kasi isa rin akong biktima. Hindi lang ako, kayo, tayong lahat biktima. Kasi nga, ayan yung mga kinukuha na tax na yan. Napakaganda lang tignan yung figure ng sweldo mo. Pero pag kinaltasan ka ng tax, parang iniisip mo, binubuhay mo gobyerno. Hindi sarili mo gobyerno. Laging kabalikat gobyerno. Pero ang gobyerno, hindi ka binubuhay ng gobyerno. Dinidiin ka nila, no? Pero pasensya na ha, pasensya na.
Pero naniniwala pa rin kami na darating ang time na magkakaroon ng tamang leaders na tututok kung ano ba talaga ang dapat gawin. Ano ba talaga na bumalik yung tinatawag na tiwala ng mamamayang Pilipino sa ating mga leaders, no? So anyway, maraming salamat siguro sa nag-request. Sana nasagot ko ng bahagya. At ayun, masabi ko lang sa'yo, magulo sa ngayon, hindi natin ma-predict kung ano bang totoo. Basta ang gawin lang natin, tignan natin kung ano yung susunod na yan. May susunod pa na kabanata. So anyway guys, maraming salamat and shout out ako diyan sa Pasay kung saan ako nagmula, kung saan ako lumaki. Nakasalukuyan, walang humpa yung baha talaga dyan. So yung mga tao dyan maging maayos. Then dito kung sa Rosewood kasalukuyan, dito ako naninirahan, shout out sa inyong lahat. At dyan sa barko, sa mga kasamahan ko na naway maging ligtas ang operation ninyo, no? Yung mga kapitanis natin na magigiting, maging sana safe operation lagi at makauwi kayo ng maayos, no? Ligtas. At sa mga crew namin na kasalukuyan nakabakasyon, at hangad ko na maging maayos ang medical ninyo at masaya kayong nagbabakasyon, kapiling ang mga mahal sa buhay. Si Paring Binjola, pre, welcome back. Alam ko nakauwi ka na next week. Welcome back at enjoy mo yung vacation mo sa family mo. At naway maging maayos din ang Kapaskuhan, no? Sa pagsalubong ninyo. So anyway guys, shout out din ako kay Chief Engineer Bete. So Chief, at kamusta ka dyan? Sana laging maayos ka, no? So lagi kong panalangin na lagi kang ligtas at bigyan ka pa ng mahabang buhay ng Panginoon, ang pamilya mo, maging masaya kayo, lalo na sa pagsapit ng Kapaskuhan at paghihiwalay ng taon. Ingat lagi dyan, Chief. At labis ako nagpapasalamat kahit million times sabihin ko rito sa vlog ko, hindi ako magsasawa. Without you, I'm not here in front of you now, no? So wala ako ngayon sa harap mo kung wala sa tulong mo. Kaya pinapasalamatan ko yung mga tulong mo. Kaya hangad ko, Jeff, na bigyan ka pa ng mahabang buhay, pati yung pamilya mo maging maayos. At ingat kayo lagi. So anyway guys, maraming salamat sa pakikinig ninyo. At see you on my next vlog. Bye.